Hi guys! So, eto na yung video na sinasabi namin na kung paano nagawa yung aming bahay kubo in just 3 days dito sa Candelaria, Quezon Province. I-share ko sa inyo step by step. First step is tanggalin lahat ng mga halaman at puno sa area na yan. Actually, may halaman na si Inay Celia and kita mo naman isa siya sa mga nagtatanggal dyan. Ang lakas-lakas, magsa 70 years old na yan. Pero kayang-kaya. Siyempre nakayusa na yan. And kay Kuya Tubong na napakahusay, magputol at mag-ayos dyan sa area. Siya din yung naglagay ng graba. Maputik kasi sa area na yan and para hindi sumibol yung halaman sa ilalim ng kubo. Ang day 1, makikita natin, nagsimula sila sa haligi or foundation ng ating bahay kubo. Gumamit sila ng kawayan at ng kahoy para dun sa dingding and sa flooring. Makikita mo dyan sa ilalim, meron niyang 6 na semento. So trivia, yung kubo na bibilin dapat namin, hindi kayang i-deliver sa mismong lugar. Gawa ng maraming mga puno, sasabit daw, hindi kayang dala ng truck. So, napagdesisyonan nung may-ari ng pagawaan na dyan na mismo gawin sa area namin yung kubo. Day 2. Sobrang sipag ng mga gumagawa ng bahay kubo namin. Kahit umuulan, tuloy-tuloy pa rin sila. So, merong 5 people na nagtayo ng bahay kubo namin. Ang maganda sa kanila, may mga naka-assign sa kanila kung anong parte ng kubo yung gagawin nila. Bali, ang ginamit na bubong is anahaw na dahon. And may option naman kayo na gawing yero, pero naisip kasi ni asawa ko na mas maganda talaga pag anahaw para malamig. Kasi pag yero, tagos talaga yung init, lalo na pag summer, so mas maganda talaga pag anahaw. Mabusisi talaga yung paggawa nitong bahay kubo. Isa-isa niya talaga nilalagay yung anahaw, tapos tinatahi niya yan ng nylon para talaga nakakapit. And ang na-amaze talaga ako sa kanya, pantay-pantay. Diba? Yung paglalagay niya ng mga anahaw, diba? Kahit wala siyang panukat, talagang tinatansya na. Pero ang ganda ng pagkakagawa. Nung nagawa na yung kubo, hindi talaga tumutulo yung tubig kahit umuulan. Ang galing. Wow! Ito naman si Kuya, siya naman yung gumagawa ng kama namin. Yung kama ng bahay kubo, actually double deck to. Meron sa baba at meron din sa taas. Guys, super recommendable itong gumawa ng bahay kubo namin. Ilalagay ko sa comment section yung profile ni ate para makontak nyo sila. Super bait ng mga may-ari nito. And alam nyo ba, ang pang-down namin dito sa bahay kubo ay walang iba kundi Usana. O diba, sila yung mga Usana users na. Day 3. Ayan na. So tapos na yung bubong and then may mga dingding. Dalawang klase yung dingding na kinuha namin. Yung nakikita nyong may design, yan yung amakan. So, sa loob naman yan, ang dingding niyan, yung sawali. So, today, it's more of finishing touches na. Pinapaganda na nila nitong kubo namin. Ang galing nun, no? Sinusunog nila para magkaroon ng flower design. Yan, binabarnisan naman nila para makintab. Tapos, syempre, pampatibay din yan nung ating mga kawayan. Hindi ko lang din na videohan pero nag-spray din sila ng mga chemical para hindi anayin yung kubo namin. Ayun na nga, sabay-sabay na nilang binavarnishan yung aming kubo. So, patapos na talaga siya. Tada! Ito na ang final result ng aming bahay kubo. Wow! Sobrang ganda. Sobrang exciting. Pagpunta mo sa loob, sobrang lamig dyan, no? Pag humihiga, and talagang malamig kahit mainit sa labas. Sobrang presko and nakaka-relax. Feeling ko talaga nasa resort kami at time talaga for us to pamper. Matagal daw bago masira yung mga kubo na ganito. Yung bubong, mga 5 years, then pwede daw palitan. Nagka-idea talaga kami kung paano magkaroon ng bahay kubo para sa aming pangarap na resort. Yung video ng aming upcoming resort, abangan! For now, ito muna. Bye!